po. Ako po si Captain Reynaldo D. Casareo, presidente ng Cargo Safeway Inc. Ang advocacy po na pinaglalaban ko ay matulungan ko yung mga Pilipino seaman na maiwasan nila yung mga ambulance chasing lawyers na bumibiktima sa kanila. Dahil po sa ganito, other nationalities, gustong-gusto po nila na makapasok din o mapalitan tayo. Bilang po isang marino rin, sana mapagtanto natin na importante po sa atin ang maging matapat. Ayon sa ating mga kontrata, ay siya pong ating sundin para yung mga foreign ship owners na nagtitiwala sa atin ay hindi po matala. Marami pong salamat. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Tinig ng Marino. Okay, Engineer, yung sinasabi natin na we owe that. Totoo naman. And my next question here, base dun sa karanasan ninyo po bilang isang estudyante ng Philippine Military Academy at US Coast Guard Academy. Yung bang natutunan ninyo doon, balak ninyong gamitin dito? Mayroon tayong tinatawag na regimental training. That's true. Kailangan kasi ng ating mga midshipmen, yung tinatawag natin disiplina, kaalaman at karanasan. Dito sa academies na pinagdaanan ko, firstly, yung Philippine Military Academy, where I happened to finish my first year, dito yung virtues namin kasi, courage, loyalty, integrity, na talagang may i-adapt pa rin in a way because dapat regimented talaga yung training natin sa mga kadete o midshipmen. And then dito sa US Coast Guard Academy, ito isang, alam nyo naman ang Coast Guard natin, it's a multi-mission, military, maritime service. So yung core missions nito, yung tinatawag natin maritime safety, marine environmental protection, and maritime security, ay napakahalaga dito sa ating mga maritime cadets or midshipmen. Okay. Engineer, yun na nga, kasi kung tingnan mo, yung mga estudyante ng ibang eskwelahan, ay medyo lousy kung titingnan yung kanilang uniforme, yung kanilang tayo. Kaya gusto ni Admiral Tamayo na yung mga estudyante na dyan sa eskwelahan na yan ay talagang matitikas, ika nga. Talagang matitikas. Talagang mga marino ang dating. Isdapi kung tawagin. Tama ba yun ang tawag doon? Yes, they should be smart looking, they should be snappy. Pag sinabi mong snappy, parang militar ang dating? Quasi-military. Parang gano'n, quasi-military. Quasi-military. Okay. Pinag-uusapan natin, topic natin is about the roadmap to a successful merchant marine officer. Mayroon pa ba kayong mga gustong banggitin, sabihin, paano natin matatamo ito? Well, yung sinabi ko kanina, siguro through capability building measures, greater self-reliance. Kasi kailangan i-integrate natin, expand natin kung ano meron tayo upang mailakip natin yung iba pang mga kurso, kagaya ng, sabi natin, graduate program. Amin ang dinidevelop ngayon, yung tinatawag nating MBA for Maritime Management. At isa pa, siguro sabi natin, dadagdagan namin ng ibang courses na related din sa maritime. Sunod dito, yung faculty development, at importante rin siguro na yung aming ROTC mapalit. In a way, ma-introduce na yung Naval ROTC kasi nung inabutan ko kasi dito, NSTP program, so gusto namin silang kumbinsihin na magkaroon ng Naval ROTC. Okay, kasi sa Naval ROTC, pwede silang, kung ayaw nilang sumakay sa mga merchant marine vessels, pwede silang pumasok sa Coast Guard, pwede silang pumasok sa Navy, at maaari din silang pumasok sa Maritime Police. So marami silang papupuntahan. Hindi lang yung merchant marine. So nakikita mo, dahil sa, yun nga, medyo regimental yung kanilang training. So hindi talaga biro, ano po? At saka gusto ko rin siguro sundan yung sinabi ni Engineer Nelson Ramirez. Nung ako'y commandant pa, I made sure na yung mga papasok sa amin sa Coast Guard ay graduates ng maritime courses, maritime related courses. At alam natin yung kabilangan ng Coast Guard ngayon, medyo kulang pa. Yeah. Nasa 6,000 mark pa lang kami, pero we want to grow more than the number of islands that we have. Kasi archipelago tayo, more than 7,000 islands. So I think yung Coast Guard natin should be equated with the length of coastline that we have. Okay. 36,000 kilometers of coastline. Kung i-divide mo yun sa 6,000, parang isang Coast Guard man, magbabantay ng 6 kilometers of coastline. Okay. Isipin mo yung ating coastline ay mas malawak pagka sa coastline ng United States.
Mas malawak pa sa coastline ng United Double than States. that of the Oo. United States. Talaga naman. Number 4 tayo sa longest coastline. Ano? Una yung Canada, sinundan ng Russia, Indonesia, and then Coast Guard is coming fourth. Okay. Alam mo, hindi lang itong pagkakataon na ito. Ibabalik ulit natin si Admiral Tamayo, engineer. Pero bago natin siya pakawalan, magsama po kayo sa pagbibigay dahil kayo ay mga eksperyensyado sa pagbibigay ng mga mumunting tips dun sa ating mga marino kung paano kung sila anong dapat nilang gawin para maging successful merchant, anong tawag doon? Merchant Marine Officers. Coming from you, engineer muna. Yeah, unang-una, no, bago kayo papasok sa isang eskwelahan, tiyakin ninyo na yung eskwelahan na yan ay talagang accredited ng Commission on Higher Education. Tiyakin ninyo na ang mga instructors sa eskwelahan na yan ay magaling. Tiyakin din ninyo na ang eskwelahan na yan ay may kumpletong kagamitan. Okay. Yan. Thank you, and Engineer Nelson. And finally, sir, ano pa, idagdag nyo yung mga tips very quickly doon sa mga tips para at least maging akma doon sa hinahanap ng ating mga foreign principals na may-ari ng barko. Yes. Well, we have to satisfy the demand for marine officers. No? Sa ngayon talaga may shortage. Ano? And I think this is the real challenge for maritime cadets or midshipmen. Ano? At siguro dapat tingnan natin kung ano yung mga requirements nila, kung saan tayo makakatulong. Ano? Like for example, yung kanilang training. No? Kailangan ng shipboard training. So I think the affiliation should be wider. No? So ito yung ginagawa ng ating Perpetual Help College of Maritime Education. Plus, tingnan na rin natin yung kanilang deployments later on, yung employment, para mabigyan din natin sila ng assistance. No? In the case of Perpetual Help, meron po kaming placement program. No? So pwede natin silang tulungan yung ating mga graduates. Thank you very much. It's our pleasure Thank you. to have you in our show, Admiral Tamayo, sir. Maraming salamat. Bago tayo magpaalam, batiin ko si Arian. Maraming salamat. You're very effective secretary. Demoted. Uy, number 1 yun, ha? Doon sa mga elite group nung ano. Camera Club of the Philippines. Siya ngayon ang number 1 for this month and number 3 in the Philippines. Galing. And siya yung nag-cover ng National Geographic sa Inside Malacanang. Ang galing. Yan Ang galing aking ng anak. batang ito. Hi, Arian. Maraming salamat, engineer. We don't have time. And see you on Friday. And on Wednesday, I'm sorry. Mayroon tayong guest on Wednesday, si former administrator ng Maritime Industry Authority, si Attorney or Vic Suaso. Vic Suaso. And then Attorney Nick Conte. Siya ngayon ang current deputy administrator ng Marina. Okay, bye-bye time. Maraming salamat and God bless us all. Thank you.